Hey, my name is Joven. Welcome to Project Beats and welcome to episode 6 of Buhay Musiko series, where I sit and chat with some of the finest musicians and artists from the Philippines. So, yeah, this one is for my Filipino viewers, my Filipino friends. Of course, this episode will be in Tagalog, and I have a great one for you today. We'll go through rig gear rundown, bit of a studio tour, and of course, talking about musical journey. Today's artist has played with some of the country's most iconic bands, Intro Voice Passage, Bamboo, and Iho. He currently performs with Juan Carlos, Casey Tandingan, and many others. With countless accolades under his belt, today's artist is none other than Ira Cruz. So ito yung oldest. This is a 78 Gibson Les Paul. Custom. In Tobacco Sunburst. Mga mid-2000s. Siguro mga 2007, 2006, ganun. Yung kwento nun is, naghahanap ako ng tele. Meron akong friend na sabi niya, sige, punta ka sa warehouse ng, at that time, Exile. Tapos, pagdating ko doon, ang gulat ko, dami niyang dala, siguro mga 20 na tele. Kaya namin ginawa sa Exile para may amps, para pwedeng testing. Diba? Out of yun, mga 20 or so, okay lang. Nasabi niya. Pero meron ako isa nasa kotse ngayon. Pero hindi tele. Pagsaksak ko ng gano'n, patay. So, umuwi ako ng iba yung gitara. May isa pang Gibson din. Ito. This is the SG. This is 80s na SG. Pero ngayon naka-open E siya. Pang direct trucks. Pero hindi naman ako marunong mag-slide. Pero okay. Kunyari for recording, just in case may kailangan ibang tone, ibang timbre. Yep. So nandyan yan. This is one of my first guitars. Sorry, putol lang yung string. But this is an 80s Squier made in Japan. Ang natira na lang dito is the wood. Pero the tuners, pickups, these are Suhr na Landau pickups. Pero basta the Landau pickups. And then ito, yung Vega Trem. Ito yung pinakabago dyan. Nagkabit din ako ng Vega Trem. Masaya Parang gusto ko kabitan lahat ng gitara ng Vega Trem. Yun, exactly. Ang ganda Ang ganda niya. I love it. Gusto ko palitan yung itong mga music man ng ganito. Ang ganda. Napaka-expressive niya. Tapos na siya, Fender locking. So actually, natira na lang dito is the wood. But this is one of my favorites also. For some reason, siguro one of my first guitars, so yung hulma niya, komportable. I'm just used to it. But yeah, it's beat up. And then meron din siyang kay Perf to It's almost like a treble bleed na pwedeng boost, pwedeng basta madaming pwedeng gawin dyan. Then may mini switch siya. So yun na nga, pwede mo i-customize kung anong gusto mong gawin. May treble bleed, tapos pwedeng pag inactivate mo, may boost. Ayun. Yan. So there. And then you can customize kung anong sound na gusto mo. Madaming iba-ibang options. Pero as of now, dinisable ko siya. Parang for some reason, mas gusto ko pa rin yung wala. Hindi ako sanay sa treble bleed Parang ine-expect ko pag nagbaba ako ng volume, pati yung tone mag-iiba. Weird para sa akin yung pag binaba ko, tapos kompleto pa rin. And then this one is Maestro. This is from Maestro. Singapore. Yes. Actually, ang ganda nito. Custom. And then nasa loob yung kanyang mga... this is LR Bags. Anthem yata. Ganda yung tunog nito. Even the playability is nice. Sumisigaw siya. Actually, like this better than the Taylor. Yung Taylor, hindi ko alam, maybe because of the finish, hindi siya kasing buka. This one is a Doyle Dykes. Doyle Dykes na signature to. Pinalitan na to because this one, bumigay ito. May isang gig, pagsaksak ko ng ganun, pumasok yung buong tapos hindi na siya tumuloy. During the gig. Nako. Ito lang yung dala ko. So, nangyari, mic yung ang ginamit pang mic, yung SM58, pangit talaga ito. One of the worst gigs ever. Tapos dalawa lang kami, acoustic. The worst yun. Ang ganda nitong nasa head design niya. Ang alam ko, dalawa lang ganito dito. Alam ko yung isa kay Ice. How about
mga Martin ganyan na tripan mo din or di Oo, masyado? pero for some reason, lahat nung, siguro yung setup niya hindi tama sa akin. But this one I really like. Ito, madali tugtugin. Ang ganda din ng build ng mga maestro. Lalo yung mga lately nila, grabe. Right. And then, tsaka, Singaporean brand yun. Singapore yan. And yung ano niya is, para dun sa quality niya for, kumbaga, if it were a US brand, easily 4 times the price siguro. Yeah. Ito, Music Man to. Ay, putol din yung string. This is Cutlass. Ito, mahilig talaga ako sa hum single. Ang ganda nung cover, may style kasi lang. Pero parang standard sa Music Man, no? Which one? Yung bridge. Ito yung parang may ashtray na. Actually, ito na. Yung last time nasa States ako, nag-order ako ng ganito. Pero, when they were finalizing the order, tumatawag sila, hindi ko nasagot, hindi nila na-ship. So, hindi ko rin nakuha in time. So, Yung parang replacement? Or? nag-order ako replacement nito. And then, this is another Music Man. Ito maganda to. This is Albert Lee. So, sabi nila, yung pickups daw nito is the same as the Van Halen Music Man. Maganda siya. Ito, since mahogany yung neck, tinitreat ko siya na parang siya Les Paul na rin yung ano. Meron rin yung contoured na heel. yung Maganda heel, yung maganda. Actually, Music Man, maganda talaga yung pagkagawa. ganda ng build nila. Consistent. This is custom shop na Japan shop. Luma na rin to eh. Hindi ko lang alam kung ano year, pero medyo luma. Pinalitan ko lang yung pick guard. Dati puti siya. Ito lang yung strap ko na puro single coil. And then ito, this is a LSL Telecaster. Well, Telestyle. Ito sa Canada namin. Actually, yung kwento nito is tinesting ko siya sa music store. Kasama pa si Nico noon eh. Nico tsaka si Karel. Tinesting ko, pero hindi ako makadecide kung kukunin. So, ang ending is, natapos yung tour, umuwi kami. And then, yung isang friend namin, kaya si Adam, si Santi. Adam yan. Si Adam. So, si Adam tiga doon, di ba? Oo nga pala. So, 2 weeks after, or the week after we arrived, nag-message siya. Sabi niya, uy, nandito pa yung gitara. At eksakto na bumalik si Jem doon. Oo, Jeff Florendo. Florendo. Sabi ko, sige, kung willing si Jem iuwi yan, kunin mo na. So, okay, tulog ako, parang, whatever, ganyan. Pagising ko, pagbukas ko ng mga messages ko, yung dalawa, may hawak ng gitara, ganun. So, yan yung kwento nito. Talagang relic siya na style? Oo, kumbaga, ganyan na talaga siya, talagang. I think, para to save cost din, di na nila finish ng... Pero actually, I like it. And then, ito yung pinakabago. Sa PJD, kalimutan ko kung anong tawag nila sa model na to. Pero it's the neck is almost like a tele, pero it's offset, tapos there's a semi-hollow or something? Yeah, it's chambered. Okay. Well, parang semi-hollow na rin. Tapos ang okay dito is the P90s. Oh, okay. And then humbucker. Yung kwento naman nito is nakita ko to sa nakasabit sa guitar pusher. Habang tini-TLC ni JB sa yung mga gitara, nadampot ko to, and then sabi ko, wow, okay, ganda. Pero I wasn't looking for a guitar. Tapos every time na pupunta ako doon, palagi ko siyang dinadampot. Talagang, ganda nito. May ano, maganda. Pero hindi masyado. And then, yung concert ni JK sa MOA Arena, before that, pinaayos ko rin yung mga gitara para i-set up for that gig. Sabi nila, gamitin mo dun sa ano. So, kumbaga, hiram lang talaga. So, tapos during the sound check, naka-plastic pa nga to and all that. Tapos during the sound check, sabi ko rin, yan yan. Tapos tinanggal yung plastic. Sabi ko, what? So, wala na yun. Touch move na yun. Pero according to them, wala silang balak daw tanggapin ulit to. Talagang, di na nila papabalik to. Oh, so, parang na-set up ako doon. Parang hiram benta. Parang na-scam ako doon. Pero ang light lang ng paint niya, no? Parang... actually parang similar sila nitong isa. Ang ganda. Tapos kita mo pa talaga yung grain. Yung grain, no. Ang ganda. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa finish. Parang satin or hindi ko alam. Pero yung neck din, ito maganda rin. Actually, parang mga exotic. Tapos may okay. Katoy din. Nakasubo ka na ng Strandberg.
Kamusta yon? Masarap siya tugtugin, pero siguro hindi lang bagay sa akin. Weird eh. Parang hindi ka pwede mag-blues dun sa guitar. Parang weird. Parang pag nag-blues lick ka, parang Tama. okay lang. Meron siyang look na it's for certain. Kahit hindi naman talaga. Right. Yung look niya parang for certain. No, even yung playing mo, parang mapipilita ka mag-iba eh. For some reason. I don't know why. Gets ko yun. Nasa itsura din eh. Hindi, syempre, every guitar will make you play differently din naman. That's true. Diba? And then yung recording setup, do you track here or sa studio din talaga mostly? Sa studio, tapos pag wala ng time, or there's some extra stuff na gustong i-add, pinapadala ko na lang yung mga tracks dito. Tapos, dito mo na ginagawa tapos din. dito na lang. How about, okay, pakita ko lang tong vocal. Yan. Yung main monitor for mixing. Nag-mix ka din. Hindi po. Ano lang. Parang rough mix lang para lang may ano. Pedal, analog or digital or ano nang situation na? Wait, kunin ko. Sige. Para. Okay, so ito yung parang fly rig. Oh. Kasi kasya siya sa maleta. Nung umpisa, so during the pandemic, di ba? Wala pa to. Ito lang talaga. Ito plus these switches and this. IR talaga itong... ito? Oo. Bale, it's a 2 preamp talaga. Oh, okay. Yung IR niya lang is the power amp. Tapos, the reason for this is, since ngayon, mas practical na just to go straight to front of house, di ba? Tapos medyo in-ears setup na. Pero hindi ako masyado ma-in-ears. And, I still like the sound of the amp on stage. So, ang ginagawa ko, this one goes straight to front of house. Tapos, itong output na to, wala siyang cab sim. This one. So, this one goes into the effects loop of probably like a Marshall. So, pero ano na lang, power amp tsaka cabinet na lang. So, yun yung tumutunog sa stage. Yes. Pero yung front of house is usually this. Pero yung cab, naka-mic din. So, yung front of house engineer, pwede niyang i-mix-mix kung ano yung mas gusto niya. Pero yung tone mo, yun na. Ito talaga. Okay. Ito, ano na lang to, parang multi-effects na lang. So, naka-patch siya in a way na nasa loop siya nito. So, pwede maglagay ng mga drive, fuzzes, wahs, before, and then after, and then yung sa loop nito is yung mga time-based effects. Okay. So, mga reverb, delays, pati mga tremolos. Tapos baby or hindi? Hindi, expression lang to. Okay. Pero nakakabit siya dito sa MIDI baby. Okay. So dito na lang ako nag-ano. And then this is the additional foot switch for this. Tapos ang okay dito, pag nagpalit ako ng miski snapshots or presets, lumilipat din yung mga channels nito. Asig, connected na. Did you have to set that with the MIDI baby o kaya ng HX Stomp yan? Butin lang noong una na program ko na yung MIDI baby with this. So okay na siya. Okay. So ang ginawa ko na lang is inayos ko yung mga preset na pag naglipat ako, lilipat din to. Astig, pwede. Pero pwede ko na nilipat manually. Pwede rin ako parang stomp mode. So, lahat to magiging stomps. Oh, okay. Pero ang compact nga. Oo. Ang okay dito, kasya sa, miski yung maleta na rollerboard, kasya siya. Doon sa isang side. Maliit diba? nga. Oo. Kasi nakikita ko minsan kahit for church. Grabe naman yan. Well, yun talaga yun. Diba? I mean, for a while, diba? Dati yung pedal board ko rin, ganun din kalaki. Pero hindi na siya practical. Sa bagay. Andun na rin naman sa mga digital, right, diba? right. Andun na yung sound Ang ano lang is, syempre pag pedal talaga, mas madaling on the fly palitan. Okay, Ito, pag medyo, ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin, I mean, medyo, yung thought process, medyo, nagahang pa ako parang, paano nga ulit to? It's not as instantaneous. Ay, kaya gusto ko rin tong Friedman.
Oh. Kasi the knobs are right there, so kung may kailangan ako palitan, ano lang, madali, di ba? Ito medyo menu ka pa eh. And then yung compression mo, dyan na rin sa 8 Actually, may clean patch ako na may compressor, pero halos di ko ginagamit eh. Ang tendency ko is, imbis na compressor, tataasan ko na lang yung gain. Para Tas yun yung playing mo yung... parang, kumbaga parang edge of break. It's not actually clean, it's, yun na lang yung pinaka nagko-compress is the gain stage. Yeah, tama. Bira ako mag-compressor talaga. Yes. Yung, going back to yung very beginning, yung passion mo and love for music, kailan and paano nagsimula yun for you? I was fortunate na I grew up in an environment na puro music. Kasi yung dad ko is a musician also. Oh, okay. So, he was part of Anak Bayan. Oh. So, yung mga Pinoy rock. So, ever since I was a kid, yun yung nakikita ko. Guitar player din The siya? saxophone. Oh, okay. Wow. Nakikita ko sila sa bahay madalas. So, palagi may instrumento doon. Nag-umpisa lang talaga ako mag-gitara mga 12. Actually, yung pinaka-formal lessons ko, drums yung una eh. Talaga? Oo, sa Yamaha, sa Green Hill. So yun, yung gitara nga, acoustic lang, tapos jingle. Wala naman yung time na yun, my dad was in the States, I was here. Wala naman nagtuturo, so puro yung mga chord diagrams lang. So pag makita mo na yung F, E flat, mga bar chord, next song na yun. Hindi mo na tatapusin. Intro lang, okay. Pag F, up, next song. Pag boom bar chord. Bar chord, next song na yun. Drums and then transition sa guitar. Hindi, gitara muna. Pero, hindi ko alam kung ba't nag-drum lessons ako sa Green. Yun yung formal... yun yung, kumbaga, yung, doon tinuro sa akin yung pagbasa na nota and all that. Mas sa drums yun. Although it's different, pero... Theory-wise, parang... So, kasi bumalik kami from the States mga 86. So yun, nag-drum lessons ako. And then, si Paco, bigla na lang kumakatok sa bahay eh. Hindi ko, kabatchmate ko yung younger brother niya. And then, basta one time, biglang kumakatok si Paco doon. Tanong niya, gusto mo gitara sa banda na? Sabi ko, okay. And then, yun na yun. Doon na nagsimula. Yeah, I was about to ask, like, kailan nagsimula na, eto na gusto kong gawin? Na, yun. Yun na. Yun talaga, because yun yung, parang biglang, bayad kami para tumugtog. Okay yun So, pwede to. Tama, pwede pala to. Tama. Yeah. Swerte ako because parang third year high school pa lang ako noon. May gigs na. May gig na. Okay lang. Okay to And then, yung sa'yo, yung tone mo, paano mo dinevelop yun over the years? Mahirap din i-explain Siguro, I don't think of it as developing your sound, na yung consciously trying to develop your sound. I think it's mag-gravitate ka lang towards some things na gusto mo. And then yun yung magiging natural sa'yo. I think. Because if you try to sound like somebody else, parang it never really works. I mean, if you can sound like somebody else na really good, and great. Diba? Pero there's always something na meron kang sarili mong tunog. Tama. Diba? May i-insert mo yung ito, mas gusto ko to May flavor, diba? Yeah. It's a large part from what you listen to siguro. Okay, may influence din. Maybe knowingly o unknowingly. Diba? Miski hindi mo naman sinipra yung kung naririnig mo yun araw-araw, eventually it'll lalabas din yun. Somewhere. Yeah. Sino yung mga parang guitar player o banda or maybe album na growing up yung parang naging big influence sa playing and sa style or... Yung playing, hindi ko alam kung talagang iba-iba Ang basis ko sa magandang album is if you can listen to the album from start to finish. Tama. So, bihira ako makinig ng na song per song. Yeah. Palaging buong album. So, siguro ang pinakaunang na hindi na-realize kasi at that time hindi ko pa na-realize, but the first time now that I realize it, yung una kong ganon was probably U2's Joshua Tree. Oh, okay, yeah. Yun yung pinakauna na talagang wow, ayop to, na buong album talagang paulit-ulit yun. Basta yan, yung mga ganyan. And then there's, is it 1992? 1994 ni Seal. And then yung 10 Summoner's Tales. Sting? Sting. Yeah, of course. I like to think of it as, well, from my point of view, parang, ito yung Joshua Tree nila. Ito yung 10 Summoner's Tales nila. Ito yung, kumbaga, ito yung
O kunyari yung Continuum ni John Mayer. Yun yung parang, uy, biglang, wow, mama na to. There's a certain, may album sila na parang, uy, no turning back na to. May meron ko bang favorite album na mahanip tong gitar dito? Parang wow, para sa'yo. Na sinundan mo din talaga? Hindi naman siguro sinda. Pero up until now, yung Continuum, talagang, whenever I listen to it, talagang, I mean, a lot of people don't like him, pero, kasi, for me, yung Continuum na album, parang, yung dating niya sa akin, ay po, pinampasan niya si Clapton dito. Kasi ang galing niya mag-gitara, galing niya pa kumanta, galing magsulat. Parang, wow, parang Clapton 2.0 tong mamang. Actually, para sa akin, yung album na yun, engineering din. Oh, mixing. po, yun, Steve Jordan. Wow, my God. Yun, grabe yung album talaga. na yun. Ako up until now, talagang, pag piniplay ko pa. Mixing din, ginagamit ko as reference to like, tama ba yung tunog? Yun yung reference ko. Right. Yung sa album na yan. Pati yung pati yung parang yung tunog ng drums. Dati kasi uso yung matalas lahat. Yung atake, talagang puta yung cymbals, push. Biglang muted lahat no. Yes. Kasi panahon, di ba, V or Tower Power, yun talaga, yung piccolo uso. May panahon na naging piccolo. Tapos lahat ng cymbals, custom, yun talagang brilliant, di ba? Tapos biglang nag-tone down. Sila yung biglang warm sound. Tapos bluesy na laid back na ang galing na. Ang tao nga doon, tunog matanda. Kasi biglang tunog matanda. No? Tama, no? Pwede rin Actually, old school na blues retro na ganun eh. Doon ko na-realize. Kasi, miski for me, before that, gusto ko lahat ng marinig ko, puro matalas, puro Biglang after that, may era din eh. Then may time na nag-switch. Kahit sa drummers, nung panahon tama, custom lahat. Just Beanie, lahat, bright. And then lahat ngayon, trashy, lahat ngayon, warm. Lahat may t-shirt na sa snare, di ba? Steve Jordan, I guess, biggest influence. Ngayon, Ash Sean, I guess. Ang galing nun, Iba yung groove nun. Na-stumble upon ganyan sa Instagram. Kasi hindi siya masyadong super flashy, pero yung groove niya, talaga. And then affects the way he mixes. Kasi siya rin nag-engineer ng mga tracks niya. Mukha nga. Dahil yung computer niya, doon lang sa likod. Doon lang, mga preamps niya, andyan lang sa tabi niya. Were you a big gearhead din or minsan lang may mga gear na parang napapatigilan ka? I guess in one way or another, lahat naman tayo gearhead. Levels. Never ending naman yung gas. Actually. Hindi ko rin ma-explain eh. Kasi I don't know, siguro it's human nature na never ka makukontento dun sa parang you're always looking for something na parang baka this can do something else for me. Minsan naging over-familiar ka sa gamit mo. Hindi parang, right. Iba? Ano yung take mo dun sa, kasi ngayon parang IRs and ano nga ba itong mga Kemper, yung mga bagong modelers. Alright, model. Anong take mo dito sa parang transition to like one box digital world? Matagal ko rin resist yun eh. Pero mukhang dun siya papunta talaga eh. Although, yung pinaka difference lang for me is pag pinakinggan mo kunyari sa album or you can't really tell the difference anymore, di ba? Kung nag-analog ba sila? Tama, okay. Ang na lang is ano yung pakiramdam mo while playing it. More for you. Okay. Hindi, saka syempre iba yung playing mo pag pag komportable, di ba? So yun yung dilemma ko ngayon. Kung paano ko i-bridge yung modular pero yung feel is still the same as a tube-amp. Dahil iba pa rin yung tube-amp talaga. Pero if it can get really close and then it's more convenient. Nowadays parang convenience no? Talaga eh. Well, dati kasi meron na pero yung tunog hindi wala pa doon. Para sa'yo na hindi pa. Hindi, tsaka dati yung mga Zoom and all that. Hindi talaga eh. Miski nga yung ano ba to? Pod 6 or yung mga ganon. Line 6 din yun. Pero for a time, hindi pa rin eh. Pero ngayon... Ang ganda nung sa'yo, parang almost as a hybrid almost. Yun na nga eh. So yun yung hinahanap ko talaga. Yung still the feel of the analog stuff, pero the convenience of the newer stuff. And then you can have
a lot of options. Yung flexibility Andun lang. din. So far, reliability, okay naman so far. Well, mas okay yung... Kasi the problem with the big pedal boards, pag may nasira isang kable doon, Hanapin mo, no? hanapin ngayon yun. Di ba? So, ito, Magme-mekaniko ka talaga. may mga gig kami dati sa 30 minutes na hindi pa kami nag-uumpisa. Hinahanap nila kung ano yung patch cable, kung ano yung sira doon. Dati, yung mga pedal board naman, hindi naman naka-dual lock, hindi naka-ano. So, siya pag galing sa flight, pag bulat-lat nila ng ganun doon, siya yung mga pedal, kalat-kalat doon Kasi talaga. in-inspect, parang gano'n. Hindi naman. As in, because kinakarga and all that. So, okay. tumitilapon So, talaga transport yun. lang talaga. Nightmare yun. Tapos lagi ka may dalang yung pang-test. Okay pa nga yun kung before the gig. Hirap yung during the gig. Bilang, may tatapakan ka na biglang di tumutunog. So far, parang mas naging reliable pa almost Mas yung... reliable. Kumbaga, less cables. Tama, less moving parts. No? No? Yun talaga yun eh. And then, yung peace of mind na rin. Tutunog ba to? Yun din yung advantage ng mga modeler. Consistent ka. Ang problema mo lang is your monitoring. Kasi sa labas, pare-pareho na yan eh. Ang problema okay. Ngayon, kunyari, kung nagmo-monitor ka dun sa wedge nasa venue, paano pag pangit yung wedge na binigay sa'yo? Okay. Patay na, iba na yung tunog, di ba? And then monitoring-wise naman, nabanggit mo rin kanina, pero briefly, EM versus monitor, wedge, anong... Ako, ano pa rin ako eh. If given the choice, ano pa rin ako, gusto ko dadaan pa rin ako sa tube amp, sa tube power amp. Talagang Tsaka preferred. cabinet. Yeah. Kumbaga, maybe because of age, gusto ko pa rin yung may hangin na nangyayari. Yeah, iba yung feel eh. Iba yung feel talaga. Although kasi yung mga kids ngayon, like kunyari si Sergio Ramos, galing mag-gitara and all that, tone, really good tone, ano. Pero sa kanya, walang difference sa kanya yung ano. So hindi siya affected by that. Okay. Actually, nainggit ako dun. Dahil okay. wala eh. Kasi Yung may hinahanap pareho ka. lang. Ako palaging hindi. Yun naman kasi yung norm ng panahon na yung when you started, diba? Right. Yun yung norm. Kung saan ka sanay, diba? I guess sila yung mga right. ngayon. Medyo Ingit nga ako sa kanya talaga, wala kang nami-miss, wala pareho lang. Okay. Good for you. Pero napag ka na rin, nag-custom in-ears ka na rin. Oo, pero pag nag-i-in-ear ako, palaging isa lang yung ginagamit so you ko. can hear the... So I can hear the stage. Actually, mga 2008, 2009, nag-in-ears na rin kami dati. With sinong With Bamboo. Okay. Ang problema is, yung time na yun, hindi pa namin na-figure out kung paano gawin. Ang isolated ng tunog nung kunyari, yung experience ko is, okay, tumutugtog kami, dyan yung tao. Kita mong sumisigaw yung tao, pero wala na narinig. Nakikita mo lang. Yung parang feeling ko, paano pag minumura na ako nito? Hindi ko alam, di ba? So, yung pala yung solusyon is, mic mo yung tao. Yes. So, mic mo yung audience, tapos may feed. Tama. Yung iba ginagawa nila, DIY feed na gano'n. Alam mo yung Zoom recorder na may XY. So, i-on nila yon just for monitoring. Right. And then, pasok yung kabila ng mixer in-ear, kung ano man yung kailangan na ipasok. Tama. Then, doon niya sinusource yung IEM niya. Ko-control niya mismo yung feed. Yes, tama. Pero yung sa akin dating ginagawa, tinatagal ko nila. Problema is, I'm sure it did something to my hearing. Actually, no? Kasi may isa rekta, may isa medyo weird. Oo, tama. Wala ka rin ganong control talaga eh. Unless may pack ka na... Well, pero volume lang yun Okay, eh. Pero nasa mercy ka pa rin ng monitor engineer. Tama. Diba? Noong panahon na yun na nag-IEM, meron ka pa ring speakers or may iba pa rin palagi akong as much as possible. There's very few gigs na nag-wedge lang. Kung wala silang ma-provide na amp na may effects loop. Okay. Kasi hindi ako pwede yung rumekta to the front of the amp. Okay. Naka-loop ka. Okay. Gets. Para naka-bypass yung preamp. May preamp ako eh. Kumaga, weird yung kung preamp going into another preamp. So, ang pinaka-worst case na ginagawa ko ngayon, yung pinaka-workaround namin, meron ako hiwalay na, hingi ako na isa pang wedge, na gitara lang ang lumalabas. Yung isa, yung
the rest of the band. Yeah. Tapos yung isa, Monitor. parang yun yung amp. Kumbaga, gitara lang ang lumalabas. So yung feel parang, okay, gets. Ayos, pwede. So usually ang ginagawa ko dun sa yung direct box, yung through linalabas ko dun sa hiwalay na wedge. Okay. But may mga options ka sa board niya, tama. In terms of like guitar playing, maybe techniques or something that you're maybe trying to still improve on or maybe even up to now or Hanggang ngayon di pa rin ako marunong mag-legato. I'm still trying to work on the legato. you mean yung fast runs na legato or And then just not picking all the notes. Kumbaga, well, eventually speed din ang ano mo nun. Pero basta yung legato hindi siya natural sa akin. So kumbaga hanggang practice lang ako. Hindi ko pa siya nalalabas sa gigs. Hindi ko alam kung bakit. is it maybe just your standard na hinahanap ka or something? Hindi naman. Well, siguro hindi pa ako confident doon sa technique ko ng ganun. So, hindi siya lumalabas pag may tao na. Okay. You know what I mean? Okay. Medyo may konting... Snackbot! Ito, interesting to for me. Yung, meron ka bang guitar riff na parang naging paborito mo na sinulat para sa isang kanta? How do you think of riff when you write for a song or for certain music? Wala akong maisip na favorite. Pero siguro yung thought process is, especially if it's a riff, kumbaga you try to put yourself in a situation na, kasi like there are some songs na, ito parang pang club to, pang maliit na venue. Itong isang song na to, parang pang malaking venue, pang talunan. So while you're coming up with parts, dapat iniisip mo kung saan mo siya tinutugtog. Nandun na yung vision mo sa end. Well, for me, Okay. di ba? Kumbaga parang, ito pang talunan to. Tama, nasa dulo na. Right. Kung saan siya gagamitin. Right. Before nga, meron akong stupid rule na, hindi naman rule, pero hindi ko siya i-record kung hindi ko siya kaya tugtugin ng lasing. Para miski lasing ako, pwede ko tugtugin. Ganun ka. Sige, keep it simple, stupid. Fun times. Simpleng mga paano ba kayo process na, halimbawa, nagsusulat sa studio? Riffs ba to? Nagsisimula ba sa melody ng song? Or Iba-iba. Per song or sa situation yan? Iba-iba talaga. Well, most of the time, it's a progression or a groove. Most of the time. Bihira yung nauna yung melody or the lyrics. There are rare cases na sabay. Pero most of the time, well, probably because hindi ako masyadong ma-lyric writing. Kaya ganon. Pero I'm sure for like those that are more lyric-based. Pero most of the like yung mga true songwriters talaga that I know, it starts off either as a melody and then they just fill in the words after. Most of the time, it's phonetic muna. Just like a melody with syllables. Fill in the blanks na lang yung after. Paano mo, may idea ka paano mo, diba? Notes ba? O voice notes? O like sa phone? Or... Ay, yung pinakamadalis, telepono ngayon. Ngayon, just play and then record it. Right. Ang nakakatamad lang is babalikan mo lahat yan. Parang, ulit yan. Ang hirap balikan. Although, pag, kunyari, nag-trip lang ako dito sa studio, ang usual na gagawin ko is, so, gitara, di ba? Ang gagawin ko, kung may maisip lang ako na section, record ko lang yan. And then, next section, the next section. Tira lang ako ng tira, and then, okay. So, it's not actually the project file is not actually a song. It's just segments of different ideas. And then you build on it and then balikan mo na, ito okay to. Ito medyo pwedeng. Ipod- Yun yung okay ngayon because of DAWs, diba? Dati, yung tape, literal na cut and paste eh. Diba? Ngayon, ano palang gamit mo na DAW? Logic. Mandali eh, no? Actually, wala sanay na rin eh. kung saan ka naman sanay. I think it's all pare-pareho naman yung capabilities. Tama. Kung saan ka lang yung workflow mo, di ba, and all that. Ang function naman for you maybe more on lang put together parts and maybe, Right. Hindi naman todo like mix and engineer. Kasi ang dami ko nakakausap din na Ableton daw. Binuksan ko kay Ableton. Wala akong ka-idea kung paano siya kumaandar. Paano to? Okay. Ibang-iba yung layout eh. Yun na nga. Ako hindi ko maintindihan yung workflow niya. So, pero a lot of people... Actually, maraming nag-jump din from Logic. May mga, alam mo ko na,
Sabi, hindi, mas okay siya. Pag binuksan ko, ano to? Ako alien siya sa akin. Sobra. I guess parang ano siya mas pang live looping For me. Well, actually madami kasi mga DJs nga sa bagay. gumagamit nun. Iba naman na songwriter, sabi nila, Studio One. Sa tingin ko, kung saan ka lang sanay. Time din yun na aralin mo panibago. Actually, right. writing. Well, actually, as long as you know the basics of paano may record, di ba? Pero yung kunyari yung mga komplikado na mga functions and all that. Andiyan naman YouTube Lagi, paano nga ulit to? Dali, YouTube ko na. YouTube University. Yes, sir. Ito, kung meron lang, pero meron ka bang parang mga time na maybe in a group or maybe on your own na parang na-record ka or sinusulat na riff na, oy, itong riff na to mismo to. May pupuntahan do or something like parang magic or marami din. Meron ka bang example for into what song mo siya na ilagay? Well, yung mga bamboo stuff. Okay. Yan yung pinaka, I guess, na naririnig na ibang tao. Sa Bamboo, collaborative talaga. Yung panahon ng... Start kami mga 2002 yan. And then yung process niyo noon, when writing songs, is collaborative process talaga siya? Or? Oo, pero syempre kailangan may root pa rin So, most of the time, kunyari, dadating si Nathan, meron akong idea. And then, ayusin na lang na. Pero it'll usually start, syempre kailangan mo ng verse, kailangan mo ng chorus, or kailangan or you need a riff, or you need something, di ba? Pero, ang ginagawa namin dati is, magkukulong kami. Like, for the first 2 albums, for a week at a time, doon lang kami sa bahay ni Vic. Sulat, record, ng mga demos or whatever. Puti mayroon siyang setup studio. May setup. Okay, wow. Pero simple lang. In the beginning, simple lang talaga. As in drums, one mic lang. Okay, just... Tapos, ano lang talaga. Astig. Ano pa nga yata, sound blaster pa nga yata yung sound card namin. Something like that. And classic. Then, ano lang talaga, para lang ma-record yung ideas and... But that's just to build the demo and then you eventually go to right. studio. Kasi yung time na yun, yung mga recording namin, puro sa tracks, puro analog. Saan kayo may go-to studio? Sa track. Kay Angie. Angie, of course, yeah. Yun nga, yung pinag-usapan namin dati ni... actually, hindi kami makaka-record kundi dahil kay Angie. Talaga? Kasi nag-start kami, wala kaming label. Wala naman kaming pambayad ng studio, di ba? So, tinawagan namin si Angie. Ange, pwede bang maganda yung mga kanta. May pupuntahan to. Pwede ba record muna tayo and then to follow na lang yung bayad pag pag na-sign na kami. Buti pumayag si Angie. Wow. Parang game naman siya din, no? Galing. Kung di dahil kay Angie, hindi matutuloy. And then, full first album yun. Hindi siya. Actually, all the albums namin puro doon. Talaga? Wow. Wala kaming tinugtog na, wala kaming digital na Yung mixing na lang siguro yung may ibang parts na linipat sa computer to mix. Pero all of it was all puro tape. Parang napuntahan ko pa yung sa Ortigas dati na ngayong Yellow Room. Diba? Binili ni Monty. Yes, so napunta ko pa siya dati, may SSL ba yung board niya na yun talaga yun. Mga Apogee conversion pala. Nasipat ko pa yun nun na si Angie with me. Tapos very rin siya makulit din ako magtanong-tanong. Very generous siya sobra. Meron ba kayong, for you I guess, meron ka bang parang struggle na pinagdaanan na medyo hardship? Siguro something as a band life, parang gano'n na may bang mahirap na part? Siyempre, wala namang banda madali. I think the hardest for me was mga 90s pa to. Yung banda ko dati noon, Passage. Yeah, Passage. Yeah. So, may label kami, may record deal kami. Pero at the same time, pwesto kami. I think it's harder for a band to focus on your original stuff when your bread and butter is pwesto. So, nadi-divide yung time, energy. So, mas mahirap gumawa ng album. Yeah. Kaya parang halos 10 years din ako sa Passage. Parang dalawang album lang nagawa namin. Ang hirap Unless talagang focus lang kayo on your original stuff. Unlike yung ginawa niyo with Bamboo, parang madami talaga kayong na-release na. Kasi wala naman kaming pwesto Tapos ang tinututug lang namin is mostly our stuff. Yeah. There's like a cover here and there, pero... Yeah. Yung Passage, kayo din talaga original founding members pa rin. Well, pumasok ako sa kanila, buo na sila. Pero ano pa lang yun, parang it was like the school jazz band. Oh, okay. Parang ganon.
And then yung mga covers nyo may, siyempre, sarili nyong areglo rin, tama. Well, we try, di ba? Meron pa mga unforgettable sessions like, grabe, gara nito parang mga ganun. Madami, no? I'm sure. Madami. Meron ako isa pero hindi ko pwede sabihin. Okay. Yun lang yung off the top of my head. Yung ganda nun. Pero ano man pwede kong sabihin? Especially before, yung recording namin was, kumbaga, we'd block off siguro mga like a month at a time na recording lang. Wow, okay. Araw-araw ako pupunta sa studio. Parang ang saya din nun. Nakafocus kayo, no? Iba rin yun eh. Does something to a band and to the creative process. Na yun lang yung gagawin niya. Well, apart from may deadline kayo. Okay. And, kasi as a band, yun yung produkto mo yung kanta eh. So kung wala kang bagong kanta, wala kang produkto, wala kang ibibenta. If you think about it from like a business point of view. And especially you are signed, medyo may konting pressure. And then syempre, after a while, yung kanta na pinapatugtog sa radyo, hindi na patutugtugin. So kailangan palagi. Okay. Well, at that time, nung may radyo pa is, if you have a song on the radio, palagi ka may gig. Kumbaga, you're in demand because you have a song on the radio. Ay, pag mawala na yun, bababa na yung mga bookings. Oo nga. So there's always a constant need to update. And syempre, gusto niya as a band na parang, anong bago natin. Labas tayo ng bago. So, at that time, ang ano namin was, at least every 2 years, may bagong album. So, did you set that for yourselves? Or I guess. Para at least actually, I don't even remember, pero yun yung parang pinaka logical way to do it. Yeah. Ngayon kasi, puro singles na lang eh. Oo, kasi streaming. And then, songs are shorter. Hindi, pero kasi yung mga label, ayaw na nilang gumastos ng... Kasi dati, babayaran ng label yung buong recording nyo for the whole album. So ngayon, single na lang. Okay, isa rin yun, ano? So business side. Isa na lang. Yeah. And, if that song doesn't work, then come up with another one. Okay. Come up with another one, di ba? Dati din i-develop nila yung buong ano. Yun din yung ano ngayon eh, parang wala na yung A&R, parang wala ng artist development. Yeah, oo, tama. Dati, pwede pang, kumbaga, may time ka pa to learn the ropes. Ngayon, parang, pag hindi na gano'n yan, wala na yan. Next, ibang artist naman. Iba din ng pressure, I guess, na pag nagsimula ka, andun ka na. Right. So, di ba, if you want to compete, parang gano'n. Ngayon ba, more of session ka, or may band pa rin na main, or how would you say ang situation? Weird nga para sa akin i-explain because technically it's session pero parang hindi. Kasi 'di ba, kunyari ang session is tugtog ka pero iba-iba kasama mo. Yeah. 'Di ba? Like kunyari may isang gig, ganito yung drummer, ganitong gig, iba na naman yung ano. Basta iba-iba palagi. Yung sa akin is tumutugtog lang ako with JK and KZ and usually it's with sina Nico and sina Karel and sina Rickson. So it's, kumbaga sila mas session talaga sila kasi may mga Sharon Cuneta sila, may mga Regine sila and all that. Yung sa akin ito lang talaga and then sila lang yung kasama ko. Sila iba-iba yung kasama ko. Hindi ko alam kung paano i-describe. Di ba? Kumbaga it still feels like a band to me pero technically it's session. Di ba? Because we're backing up a solo artist. Iba din yung mga learning din na o mga natutunan with in terms of like process and playing when you were with Passage and when you are with Bamboo, o parang iba lang yung approach. Iba talaga. Aside from that, depende rin kung sino yung kasama sa banda, syempre. Oo nga. End of the day, it's still a team. Tama. Diba? I always like to think of it na parang basketball team yan. Yeah. And then not everybody has the ball all the time. Yeah. Tama. Meron ka bang lately na parang sa mga modern guitar player na, iba to ah? Well, hindi ko alam kung bagong-bago. Pero yan, yung mga snarky, si Mark Lettieri, sina Cory Wong and all that, di ba? For me, yung parang nag-usher in nung new era na gano'n si Guthrie. Yung internet age na biglang, wow! So yun na nga, di ba? Sinasabi nila ngayon, there's yung mga touring musicians and then there are Instagram musicians. Narinig mo ba yan? Yung bago? Yung cover ka. Hindi, yung nagfe-fake ng faker. Sobrang big issue. Napanood mo ba siya na yung may mga videos niya? Napapanood ko dati, pero puro maikli lang eh. Pero never ako nag-dive deep into yung ano. Pero medyo over the top yan eh. Ano niya as his own yung ano. Di walang credit to. Sana kung, ito, kinover ko to na ano. Pero ano ba nangyari doon? Siya ba talaga tumutugtog or... Copying eh. I don't think he's even plugged eh. Maybe. Talaga? Parang ganun eh.
Wow. Kasi Hindi just mo malala. playing, mimicking, alam mo yan. Tapos parang- hindi niya tunog yun? Yung original na Yeah. tunog? Yun yung As in, malala. ganun Kala ko yan. ginaya niya lang eh. Kasi kung ginaya niya, ibig sabihin, Nothing wrong with that. Well, Diba? may technical proficiency Yeah. siya na para tugtugin, di ba? Kasi may sinabi sino ba tong producer na Big Channel? Si Beato. Correct, Nakita ko yun. Yeah. May film siya na episode, hindi niya malabas dahil hindi niya matugtog. Hindi Something raw like ito that. makatugtog eh. Hindi, wag na to. Hindi naman makatugtog. Yun na. Wow, malala yun. For him to say that, ibig sabihin, wala siya. Hindi, pero suplado din naman kasi yung hype na yun. well, I like his channel. Okay, yeah, so. of course. Ito, interesting. Kung meron lang, meron ka bang lesson or may tuturo now from what you have learned all the years to your younger self if you could? Siguro, I would tell myself, don't sweat with the small stuff. Okay. Because it's all small stuff. Yes. End of the day. Yeah, tama. No, pero it compounds, di ba? I mean, small little, lalaki din yan. Pero, to nitpick every little detail, Okay. hindi na... I mean, it's not worth obsessing over the small stuff. Just put it that way. Guitar-wise, maybe favorite if you have to pick one. Strat, Les Paul, go-to guitar mo. Go-to is still a Strat, pero HSS. Okay. Yung pa rin talaga. Yun yung pinaka-komportable ako na... Then you can find your way a lot. Oo, Mapapatunog mo yun na talaga. sa atin. Tama. Analog, digital, of course, nabanggit na rin natin. Analog versus digital, anong mas... Still analog, pero papunta na rin doon sa digital. I mean, wala, inevitable yun. Maraming salamat Thank for you, this sir. time and letting us see your studio Ay, in wow. person. Thank you. Thank you. Actually, first time ko ginawa to. Talaga? Studio Studio rig tour. rundown and studio tour. Yeah. Ako kasi, gearhead. Ako, madalas ako manood ng mga videos ng mga rig rundown. And all that. Okay. Pati mga studio tour. First time mo gawin. First time kong gawin. Pero palagi kong pinapanood. Yes. Thanks for watching until the end. If you enjoyed this episode, please consider subscribing. Really helps the channel out. See you guys in the next project.